minsan nang nalulong sa pinagbabawal na gamot ang padre de pamilya na si Ernie Veraces ayon mismo sa kanyang mga kaanak. Kaya naman inirekomenda ng barangay na ipasok siya sa rehabilitation center. Pero dahil kapos sa pera, hindi na ipagamot si Ernie. Yung mga kakilala po namin na kaparehas ng kanyang, yung iniisip namin na kaparehas ng kanyang kaso, nagtanong po kami kung anong mga pwedeng ipainom sa pampakalma. Yun po, nag-effect po sa kanya, ibig sabihin almost 2 years po. Maganda po yung buhay niya, tumaba siya. Sa kabila nito, hindi nasangkot sa anumang kaso na may kinalaman sa illegal na droga si Ernie ayon sa Rodriguez Police. Based sa records po namin, wala namang itong pangalan ni Eranio Veraces, wala naman sa pangalan ng mga dating nakasuhan or may kaso. Ayon sa ama ni Ernie, si Ernesto, tatlong araw bago maghanap ang krimen, noong 27 ng Abril taong 2022, kakaiba na raw ang ikinikilos ng kanyang anak. Ang nakikita ko po sa anak ko, bumalik yung hindi siya natutulog. At saka, hindi na rin siya kumakain. Kaya na naman ito sa construction, mami. Kwento naman ng misis na si Rodaline. Umaga, noong 27 ng Abril, uminom pa raw ng kape si Ernie. Pero, pakabait ka, ha? Manu. Bye-bye. Naiinitan ka pala, sigabayan mo pa ng kape. Eron, anak. Pandesal? Dalawa, ha? Habang siya uminom ng kape, panay salita siya na, ang init, para daw sinisilaban ng katawan niya. Kaya nagulat na lang kami, pagka ubos nung kape niya, bigla siyang pumasok sa CR. Sip mo yan, ha? Saan ka pupunta? Sundan mo nga. Ikinagulat ng pamilya ang sumunod na ginawa ni Ernie. Ano problema mo, ha? Ano? Tama na. Kumuha siya ng isang balding tubig. Akala namin maliligo na siya yun. Tapos lumabas siya. Yung palang tubig na isang balde, binuhos niya doon sa kapitbahay namin. Dahil sa pagwawala, ikinandado raw ni Rodaline ang kanilang pintuan para hindi makalabas si Ernie. Pumasok naman siya sa CR at naligo na. Nagubad na siya. Yun, tapos habang naliligo siya, sige siya salita. Matapos maligo, lumabas daw si Ernie mula sa banyo ng hubot-hubad at nagsimula ng magwala. Ano ba? Kalmain mo nga yung sarili mo. Sige siya salita na, buksan nyo. Paglabas niya, baha na dun sa loob ng bahay. Lumabas siya, nakapadlock ng gate. Sige po siya ganun ng gate hanggang masira na po yun. Tapos doon na siya nakalabas na nakahubad. Tapos paglabas, kapitbahay namin ang inano niya. Eh yun, nakahanda na pala. Pinadlock na nilang gate nila. Tapos matibay yung pagkagawa, kaya kahit anong alog niya, hindi po talaga nasira.
Ayon kay Rodaline, dumiretso siya sa barangay para humingi ng tulong. Samantalang si Aaron, nakalabas din ng bahay ng mga sandaling yun. Aaron! Ka? Kailangan ko unang tulong para hawalin na. Bakit kasi sana po nangyari? Yung asawa ko kasi nagwawala. Ay, halika na ho, sige na ho. Meron po pumunta sa amin, sa outpost po namin, isang magulang na nagsabi, ang kanyang asawa is nagwawala. At sinumpong yung... Naging mabilis ang sumunod ng mga pangyayari. Ay yung suspect po ay galing po sa kanilang bahay at tumatakbo papunta dito sa lugar. At dito sa lugar na ito ay inabutan niya yung kanyang sariling anak. Hanggang ang paborito niyang anak, ang kanyang pinagbalingan ng galit. At doon niya nahampas-hampas itong bata na anak niya. Sa ospital na inabutan ni Rodaline ang wala ng buhay na anak. Hindi ko rin siya naabutan dahil tinransfer siya dito sa Inares. Pagdating ko po sa Inares, wala na rin. Nasa morgue na po siya. Doon ko na lang siya naabutan. Na, yun nga, nakita kong buong tsura niya. Naawa ako na parang galit, naghalo-halo. Hawak-hawa ako sa anak ko kasi yun ang sinapit niya. Sa parehong ospital din dinala ng mga otoridad si Erdy na tila wala pa rin sa sarili. Sa presinto, tila hindi pa rin alam ni Erdy ang nagawang krimen. Hindi mo ba alam ang ginawa mo sa anak mo? Ayan o. Naging negative yung response niya sa amin, nakatulala lang siya. Hindi namin siya makausap ng maayos regarding doon sa pangyayari o doon sa ginawa niya. Na kahit na anong tanong namin, wala siyang sinasabi na dahilan, parang wala siya baka sa pagsisisi sa kanya. Di man siya naiyak. Di man lang niya sinabi na asan ang anak natin, na si Aaron. Parang wala pa rin po siya sa isip. Sa kaliwa. Kasong parricide ang isinapan ng mga pulis laban sa suspect. Kinabukasan, parang natauhan siya, nakita niya yung video, parang na-depress siya na nagawa niya sa sarili niyang anak, na siya pa mismo kumuha ng buhay. Ni sa panaginip, hindi naisip ni Rodaline Veraces na sasapitin ng kanyang anak ang masaklap na pagkamatay. At sa pagkamatay ng kanyang asawa, doble ang dagok na nararamdaman daw nila ngayon. Wala po kasi wala naman akong magagawa. Talagang yun ang binigay din sa kanya ng parusa dahil nga sa ginawa niya sa anak niya. Pero pasensya ka na sa papa mo, ha? Alam mo naman, wala sa katinuan si papa mo. At saka, lalong alam mo yan, mahal na mahal ka ni papa mo. Ano ko nga, sana nga naagapan para walang nangyari sa atin ng ganito. Dalawa pa kayo ni papa mo na wala sa buhay namin. Kaya, patuloy ka rin po para manahimik na rin yung kaluluwa mo dyan. Hanggang sa susunod na Sabado sa patuloy na pagtuklas ng katotohanan at paghahanap ng katarungan. Ako po si John Consulta, kakampi ng mga inaapi para sa Pinoy Crime Stories.